Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po merong napakagandang balita kung saan si Grandmaster Daniel Quezon ang nag-champion sa second Bangkok Summer International Chess Open. So mula nung round number 1, nasubaybayan po natin yung game niya and lalo na yung last game niya nung round number 8 kung saan tinalo niya po yung isang super grandmaster gamit yung kanyang Sicilian opening at inatake niya po hanggang dulo hanggang na checkmate ang kalaban. So ngayong round number 9, titingnan po natin yung game niya kaso medyo mabilisan lang kasi yung game niya dito ano po parang Grandmaster's draw na po laban sa kanyang fellow international master na Pilipino si Michael Concho Jr. So ayan, punta tayo sa kanyang game. Ayan, so nag D4, Knight F6, C4, G6. So normal opening lang po ng King's Indian Defense. And dito, pagka Bishop E2, nag Bishop G4 and medyo kakaiba ang tinira, nag Knight G1. Ayan, so nagkatutukan na po ng Bishop and of course, nagkapalitan. And tuloy lang natin ng konti, palitan pa ng konti. Hanggang dito sa medyo middle game, marami pa pong pyesa, hindi na nagpatayan kasi nag-ano na po, nag-repeat na po ng moves at nag-draw na po sila dito. And of course, yan lang naman ang kailangan ni GM Quezon para mag-champion. Ipapakita ko lang yung standings with 7.5 points. Siya po ang champion out of 9. No? So napakataas nitong score na to. Second ay si GM Gariev Timur, yung tinalo ni GM Quezon kahapon with 7 points. Si IM Concho Michael Jr. with 7 points din, yung kalaban ni GM Quezon dito. And IM Georgiev Ilia, 7 points. And si FM Nuri Alikain also with 7 points. So tie po yan, second to 5th place. Since ang game ni GM Quezon ngayon, hindi po exciting, ang i-analyze natin ay yung naging last round game ni FM Alikay Nuri versus ang kalaban niya isang WIM from Vietnam. Ayan, so yan po ang gagawin natin ngayon. Kalaban niya si Nguyen An from Vietnam. White po si Alikain and black si WIM Nguyen An. So ito po nag-start with the E4, C5, Knight C3, E6, and then D4. So napapansin ko ito yung parang favorite na opening line ni FM Alikain. Pagkakain, kakain ng queen. So medyo kakaiba yung setup niya kasi usually yung knight po ang pangkakain dyan pero ito queen naman. So knight C6, queen D3, A6, bishop F4, queen A5, castling queenside, knight F6. So normal development lang po dito for both sides, king B1, bishop B4, knight GE2, castling. And ito po ang maganda sa mga Filipino players na Sicilian ang opening. Talagang gustong-gusto nilang umatake, parang yung laro po ni GM Quezon kagabi, no? Ang tinira dito ni FM Alikain is nag G4. Ayan, very aggressive, of course with the idea of G5 and H4, H5, usual Sicilian attack. Pag kinain po yan, actually hindi ko alam kung ano ang balak ni FM Alikain, pero ang nakikita ko dito o open file itong rook, papunta na po yan sa king. Ayan, so halimbawa kainin ito, pwede siyang mag queen G3, threatening checkmate, tapos under attack yung knight. Ayan, so hindi po yung kinain nung kalaban niya, nag D5. So ganun po, pagka inatake ka sa gilid, ka-counter attack ka sa gitna. Pero yan po ay isang pawn sacrifice kasi pagkakain-kain, ito po very weak and maatake. So nag F3 and dito nag D4. Yan po ang maganda sa Sicilian no? Pagka ina-analyze ko, parehas gustong umatake. Kaso, pag yan po, nilalaro ko, nakakakaba po yan. Yung mga atakihan,
kinakabahan ako dyan eh. Gusto ko yung positional. Pero pag nag-a-analyze, yan ang gustong-gusto ko, yung mag-atakihan sila na mag-atakihan. So kain, pawn sacrifice nung WIM para ma-open up yung lines papunta dito sa king ni FM Alikain. So nag-bishop e6, of course with the threat of queen a2, no? Kakainin itong knight tapos capture sa a2. Nag-bishop c7, talaga sabayan, no? So inatake yung queen, pagkakain, kinapture ang bishop. Rook ac8, bishop d3, rook fd8, and nag-h4. Talagang kahit one pawn up na, gusto pa rin ni Alikain umatake ng umatake. So nag-knight d5 dito, kinapture, capture, ito ay under attack, so bishop e4 para makipagpalitan ng pyesa. Siyempre yan naman po ang pinaka-basic kapag lamang ka na po, exchange to the endgame. Ayan. So nag-rook d6, rook he1. Take note lang po, hindi po pwede itong kainin kasi babaksak itong c2. So halimbawa, kainin mo yan, kain dito, and rook d5. So maatake ka pa, mauunahan ka pa ng black. So nag-rook h1, a5, queen a3, h6, and queen e3. So ayan, dito po kumain and pagkain, parang napapansin ko nauubusan na po ng pyesa at humihina na yung atake tapos one pawn down pa rin ang itim. And yan po, pagka ganyan, syempre lumalapit na sa endgame tapos ang pyesa mo ay rook na lang at saka queen, parang mahirap na po umatake eh, kasi yung atake ng rook, diretsong lines na lang. And pagka syempre nakadiretsong lines lang, napakadali pong makita kung saan, halimbawa, tinutok mo dyan yung rook, and yan po ang ginawa, kitang-kita na ito ang aatakihin mo. So mahirap na po umatake kapag rook na lang ang natitira. So kailangan yung bishop and knight para medyo may pa-diagonal, tapos may pa-tumatalon-talon, yun po yung nagpapagulo. Ayan, so nag c3, queen g3, queen f5, rook c5, queen e4, so nagbalikan dito ng konti, queen d5, syempre ayaw ng tabla kasi one pawn up. So dito pagka queen d5 kinain, capture, queen f6, rook e3, queen g6 check, king a1, and then pagka rook a6, queen d5. At dito po actually nag-equalize. Ang sabi po ng engine, parang queen c2 ang dapat itira. Pero sa tinitingnan ko dito, halos wala namang threat yung queen c2 na idea. No? Kasi pagka kumain dito, syempre may rook. And, pero yan po ang bigayan ng ating engine. So ibalik po natin, nag-rook ca8, aatakihin ito, nag-a3 lang. Yan naman po ang hirap na nung paano umatake ang itim. Kasi ayan no, diretsong line lang, ang dali pong depensahan. So nag-rook a5, queen e4, queen a6, gustong sumacrifice, nag c4 para depensado. 'Di ba? Yung atake ng black, straight lines. Depensa ng puti, straight lines lang din. So ito po parang big advantage na po ito for white. So rook c5, rook ed3. Pag kumain, of course, merong checkmate. Nag-rook c8, depensa muna. Rook d7, queen f6, king b1, iwas sa pin. Baka kainin yung a3 pawn. So nag-rook e8, queen d5, queen g6 check, king a2, rook e3. Talaga ng 3 tricks na lang po. Yung kalaban na WIM, ang gustong gawin is kumain dito, pagkakain queen c2. Kaso yun na nga, masyado pong madali kasi titignan lang ni FM Alikain, ba't pumasok yan dyan? Big sabihin, may masamang balak. So, hinarangan po with rook d3, rook e2, queen takes b7, and dito nag-rook a6, and ito na ang finishing blow ni FM Alikain with rook 3 d6. And yan po ay isang brilliancy kasi game over kagad ang laro.
kasi na-force makipagpalitan ang queen and rook, pagkakain, queen b8 check, king h7, queen takes d6. Once again, forced makipagpalitan ang queen kasi hindi po yan makaiwas. Kapag umiwas, merong queen d3 fork. Ayun. So, hindi siya makaiwas. Nag-rook e6 siya, kaso queen d3 pa rin. Napalit na po yung queen and merong tatlong pass pawn dito sa queen side. So, hindi na po yan mapipigilan. So, pagkaganyan, rook f6, c5. Dito po, resign si WIM Nguyen An. Kaya po, nanalo si FM Alekine and nakapasok po sa top 5. At ang maganda dito, nakikita ko kasi yan mga yan, mga kasabayan ko po yan, mga bata pa po yan. No? Ang oldest yan, parang si GM Quezon, 21 years old. Si IM Concho, ano lang yan, 19 or 20. Si Alikay Nuri, 18 or 19 years old. Talagang nagpakitang gilas dito sa tournament. Top 5 po, tatlo ang Pinoy. And yan po ang ating coverage sa Bangkok International Open. Hopefully, na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.